Hello. Hi. Hi. Nilalive ko po yung video kasi na-upload natin sa YouTube para yung hindi makapunta ng templo, manood na lang sa YouTube. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Salamat po sa Diyos dahil tayo po ay binigyan ng magandang panahon at pagkakataon din makarating sa point na ito. Na ito po, kung titingnan po natin, lahat kami may kanya-kanyang kabisihan, pinakakabalahan, pero sa halip na sundin yung sarili naming kalooban, sabi nga, ibigin ang Diyos una sa lahat, pagbigyan muna namin yung plano ng Diyos na yung pagdimisyon bawat linggo para maipahati ang salita ng Diyos sa mga ibang kapatiran. Ngayon po, magbibigay tayo ng mensahe. Sabi po doon sa binasa ng ating kapatid sa gawa. Alamin muna natin, para hindi tayo malito. Yung pinasa niya po, pahayag yun ni Apostol Pablo. Dahil kumbaga, ito na yung pagkakataon na siya'y nililitis. Inaalam kung papaano siya tinawag ng Diyos. Pero alamin muna natin, yun ay nakasulat sa gawa. Sino ba ang nagsulat ng gawa? Ang nagsulat po ng gawa, walang iba, si San Lucas. Kaya sabi nga sa panalangin, ayon sa sulat ni San Lucas sa mga gawa. Ibig sabihin si San Lucas. Dahil, kung babasahin mo yung gawa 1, versikulo 3, o versikulo 1, sabi dito, ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teofilo ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Sumulat dito sa San Lucas para kay Teofilo. Ngayon, basahin naman natin yung sa Lucas 1, versikulo 1 hanggang 3. Para may ugnay natin kung sino ba talaga ang gumawa nito. Sabi po dito, yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nakatakda at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat ng lubos na pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa inyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Kaya kung titingnan po natin, nagsasalita dito si San Lucas tungkol sa kasaysayan ng Panginoon. Ito na yung tinatawag na Ebanghelyo ni San Lucas. At doon naman sa gawa, ito naman yung kasaysayan ng mga alagad ng ating dakilang, yung mga apostol. Kaya binanggit niya yung previous na ang unang kasaysayan ginawa ko tungkol sa pinasimulang gawa ng ating dakilang. Ito na yung Lucas. Ibig sabihin, yung sumulat ng gawa, siya pa rin. Ngayon, pagdating dito sa 17, dito na po nagbibigay ng paglalahad si Apostol Pablo. Kaya hindi po si San Lucas na ang nagsalita dito, kundi si San Pablo sa gawa 17. Kaya po, kung titingnan natin, sabi po dito sa 17, sa 22, at tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi. Ito na yung binasa ngayon ng kapatid natin kanina. Na ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto siya, palibhasa ay Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ibig kong sabihin,
ang Diyos po ay hindi talaga tumatahan sa templong gawa ng mga kami. Halimbawa, meron tayong mga iba-ibang templo, meron sa Pilit, meron sa Buwa, meron. Saan ba talaga tumatahan ang Diyos? Walang iba sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Ano po yung templo? Ang templo, yun lang yung panahon na doon tayo nakikita-kita. Nagtitipon-tipon. Sabi nga, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagtitipon-tipon na gaya ng huwag mong gawin ang ginagawa na ugali ng iba na pinababayaan. Kaya po, obligasyon po yung pagtitipon-tipon sa templo dahil doon po ipinahayag ang salita ng Diyos. Ngayon, ano ba ang obligasyon ng bawat isa? Pwede ba pakialaman ko ang buhay ng iba? Hindi po. Dahil kahit active man o inactive, mabuti man o masama, lahat tayo ay may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kahit po ang masamang tao, magnanakaw na lang, nananalangin din. Na huwag siyang mahuli ng pulis. Kaya po, kung titingnan natin, ang gagawin lang natin, sabi, tayo ay katulad ng isang punong kahoy. Makikilala sa bunga. Halimbawa, punong kahoy ka, ang bunga. Ang pangalan ng punong kahoy ay atis. Siyempre, ang bunga din atis. Ngayon, yung langka na nagbunga rin ng langka, walang pakialam yung atis sa bunga ng langka. Ang gagawin lang niya, kung ikaw ay atis, ipakita mo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Bahala naman yung langka na magbunga din siya. Ngayon, ang tanong, ano ang bunga? Dapat po nakikita ng kapwa. Pero hindi naman natin pwedeng ariin na tinatanggap na natin yung kapurihan dahil nakapagbunga tayo ng mabuti. Dahil kinahabagan lang tayo ng Diyos. Sabi nga, sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, upang walang laman o walang sino mang laman ang magmapuri. Kaya hindi ibig sabihin, gumawa tayo ng mabuti, ipagmamalaki na natin. Sa totoo lang, sabi, walang matuwid, walang kahit isa. Ang lahat ay nagkasala. Para tayong isang sisidlan na natagpuan ng Panginoon na marumi, pinugasan, pinatawad yung ating kasalanan, at ngayon ginagamit na tayo para maging isang sisidlan, kapuri-puri o hindi kapuri-puri. Pwedeng gamitin na pinakakasangkapan para yung dumaloy yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, maipaliwanag yung Ebanghelyo. Sabi nga, umayo kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ang Ebanghelyo. Ito na po yung ginagawa natin. Tayo'y nagbibigay ng paglalahad ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Kaya po, kung pag-aaralan po natin ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi po talaga siya nananahan sa templo. Ang templo ay ginawa lang, silungan natin, para doon tayo magtipon-tipon. Ang mahalaga doon, yung mensahe, yung mga tao na tinakda para magsalita doon sa pulpito, magpahayag doon sa salita ng Diyos. Yun po yung mensahe. Kaso po ang nangyayari, kapag ang tagapakinig galit doon sa nagsasalita, ayaw nang makinig. Sa totoo lang po, hindi naman tayo doon sa nagsasalita ng umpa, kundi sa Diyos. Kaya po, sabi nga, ibigin ang kaaway. Kung masama talaga siya, ipaabot na lang sa pamunan para hindi na magsalita sa una. Nakakatisod pa po yun. Kaya sabi dito, hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng kamay ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay, yaman siya rin ang nagbibigay sa lahat ng bagay. Kaya, kung titingnan po natin, sa kanya nga galing lahat. Hindi naman po ang Diyos mapagkailangan. Kundi, dahil tayo po ang mas higit na nangangailangan, pinakailangan natin magsisuko para makinig ng salita ng Diyos. Sabi nga, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Lahat ng mga nakakunik sa ating buhay, trabaho man yan, profesyon, kabalisahan,
problema, karamdaman, kapag iyan po ay tinatawagan tayo ng Diyos, sabi nga, kinakailangan natin isakripisyo lahat yung nakatulik sa ating buhay. Yun po yung pagiging isang alagad, tagasunod ni Kristo. Kaya po sa Kanya lahat ng galing ang bagay. Gumagawa tayo hindi para ibigay sa Diyos ang ginagawa natin, kundi tayo po yung nangangailangan dahil sa Kanya na po nga galing. Ang ibabalik lang natin sa Kanya yung pasasalamat dahil nakarating sa atin ang salita ng Diyos. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na tinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahonan at ang mga hangganan ng kanilang mga tahanan. Kaya po kung titingnan po natin, sabi nga sa siyensya, ang sanglibutan daw ay nagbabago araw-araw. Pero ang katotohanan po, ayon sa kasulatan, 6 na araw pa lang na naggumawa ang Diyos, lahat natapos na. Yung pampito, nagpahinga siya. Ibig sabihin, kumpleto na pala. Lahat ng pangangailangan ng tao, lahat ng nakikita natin sa kalawakan, 6 na araw pa lang nagawa na ng Diyos. Kaya, hindi pwedeng sundin yung sinasabi sa siyensya. Ang sabi sa siyensya, ang araw nasa gitna ng solar system, tapos yung mga planeta ang umiikot. Pero po, pag tinignan mo, hindi naman gumagalaw yung mundo. Ibig sabihin, tama yung sinasabi sa kasulatan na kay Ezekiel, nakita niya na ang kalagayan pala ng sanglibutan, meron siyang pundasyon, parang footstool, parang yung upuan na walang sandalan. May mga haligi siya, tapos nakabitin yung nasa ibabaw ngayon yung lupa. Pero yung mga dulo-dulo nun, yun na yung nagiging mga isla, nagiging mga bansa. Dahil pinataasan niya ng tubig. Ibig sabihin, sabi nga, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng mga tubig at mahiwalay ang tubig sa kababa. Sa baba at ganoon din sa kalawakan. Ibig sabihin, para tayong nasa loob ng isang surface na nandun yung sanlibutan, may tubig sa baba, meron ding permanent sa taas. At nasa itaas yung trono ng Diyos. Ibig sabihin, fix pala yung sanlibutan. Yung sinatawag na mundo, hindi siya bilog. Yan po yung nasa kasulatan. Kaya kung susundan natin yung siyensya, magkalaban yan pati yung nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil, ang gawain po kasi ng kalaban ng Diyos, linlangin ang tao, dayain, na i-divert sa ibang atensyon yung tao para hindi makapokus ng dire-diretso sa Diyos. Halimbawa, lumago yung pangangaral ng Ebanghelyo. Lumago naman yung pagpasikat ng mga artista, mga player, at kung ano-ano pa. Para yung tao ma-divert yung atensyon, mga pelikula. Kapag nakatuon kasi ang isip doon, nada-divert yung isipan. Puro na lang paglilibang. Pero sa halip na dapat, halimbawa, linggo, imbis na makapagsimba, ang nangyayari, diretso sa sinihan. Hindi pa dati noon. Kaya yan po ang pinakagawain ng kalaban, i-divert yung atensyon. Pero hindi naman nawawala sa atin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sa panalangin. Pero may kulang. Bakit po? Kinakailangan din natin makinig ng salita ng Diyos. Dahil kumbaga sa dalawang taong nag-uusap, yung nananalangin lang ang nagsasalita, ang Diyos ang nakikinig. Tapos yung Diyos naman ang magsasalita sa pamamagitan ng mga ebanghelista para ipangaral ang kanyang mga salita. Kung ayaw naman natin makinig, unfair. Kaya in vice versa, nagsasalita tayo sa pamamagitan ng panalangin, mga kahilingan natin, pinararating natin sa Diyos, at ang Diyos naman ay magsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos.
tayo naman po yung tagapakinig. Kung papaanong ang ating pakikipag-usap sa Diyos, pinakikinggan niya, dinirinig at sinasagot, ginagawa niya sa atin, dapat ganun din tayo. Yung mga sinasabi niya sa atin, pakinggan din natin, unawain at gawin din natin para maging kasiyahan naman sa Diyos kahit sa mga anghel sa kalangitan na tayo'y makapagbalik loob sa Diyos. Yun po yung maganda. Kumbaga, vice versa, maganda yung ugnayan sa Diyos. Ganon din sa yung pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao, lalong-lalo na sa mga nagsisunod sa kanilang kalooban. Kaya po dito sa aral na ito, dahil nga, ang tao, nadatnan na ng salita ng Diyos, sabi upang kanilang hanapin ang Diyos baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Kasi noon po kasi nung mga bata pa tayo sinasabi, pumunta tayo sa simbahan, nandun ng Diyos. Parang itinuturo nila, nandun nasa altar. Pero po ang katotohanan po niyan, ang Diyos ay nasa atin lahat. Kaya nga niya, natatalos ang ating pag-iisip. Imagine na lang, 1,000,000 lang sabay-sabay manalangin. Lalong-lalo halimbawa sa atin, mga espiritista, nananalangin tayo ng impromptu alas 9 ng gabi. Sabay-sabay tayong manalangin, palagay natin 1,000,000. Isa lang ang tagapakinig. Paano niya pakikinggan yung sabay-sabay na yun? Kaya kung titingnan po natin, nandyan lang sa katabi natin ang Diyos. At kung mayroong pagkakataon na walang sagabal sa ating puso, pwede siyang pumasok yan. Pwede siyang manahan sa ating kalooban. Kaso, meron po mga balakid. Ang balakid po kasi dyan, yung mga dulot nitong pita ng laman. Walang iba, yung mga pamamaraan naman ng kalaban ng Diyos na parang taktika niya para linlangin ang ating mga pag-iisip, ang ating atensyon at puso upang ma-divert. Ngayon, nawawala, napapalayo tayo sa Diyos. Kaya yan po ang, kung titingnan natin, tayo pong tao, nilikha ng Diyos perfect. Kaso, kapag mahal na mahal tayo ng Diyos, sabi nga, pinapalo niya ang itinuturing niyang anak. Minsan, may mga bagay na kapag, kung mauunawaan lang natin, kapag meron tayong karamdaman, pamamaraan pala ng Diyos para maalala natin siya. Bakit po? Kasi ang tao, gaano man siya kalakas, gaano man kagaling o perpekto ang kanyang katawan, sa oras na salingin yung kanyang katawan at magkaroon ng karamdaman, nakapagsasabing Diyos ko po, nakakaalala sa Diyos. Pero kahit na gaano pagkasama ang tao, hindi mawawala sa kanyang pag-iisip na tawagin ang Diyos. Dahil po, kung titingnan po natin, mula po sa kawalan, na wala pa tayong malay, kilala na natin ang Diyos. Paano natin masasabi? Hindi ba mula nung isilang tayo? Ang alam lang natin, sinabi bali sa kwento ng magulang, ako yung nagpalaki sa iyo, anak. Ako yung nagpakain sa iyo. Parang nagiging utang na loob pa sa magulang na ang una niyang naging hotel, yung sinapupunan ng ina. Ang una niyang in-order gatas mula sa suso ng kanyang ina. Kumbaga, parang ganon. Pero kung titingnan po natin, nung ang bata ba umiyak, nangailangan siya, sino ba ang tinawag niya? Nanay ba? Hindi po. Sino ang tinawagan niya? Ang Diyos. Bakit ko nasabi? Ayan, magsitas tayo. Sa atin ko natuntutin tinalakay din. Sabi sa Mateo 11, para maiugnay natin. Ang versikulo 25. Nang panahon yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Ngayon po, ano po ba ito? Na tayo mga matatalino, mga pantas, mga marurunong na,
inilihim sa atin. Pero sa mga sanggol, ipinahayag niya. Dagdagan natin. Muli, sa Mateo, Kapitulo 21, versikulo 16. At sinabi niya sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi niyo nabasa. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Ibig sabihin po pala, kapag ang sanggol o bata nangangailan o nagutom o kaya nasasaktan, anong ginagawa ng bata? Umiiyak. Yung iyak pala, pagpupuri sa Diyos. Ano ko nasabi? Sabi po sa awit, ang kapitulo ay 89, ang versikulo po ay 8. Ano sabi niya? O Panginoong Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo? Uha! Ibig sabihin pala, ang tao, mula pa nung una nang isinilang tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan, Diyos pala ang tinawagan na natin. Malapit na tayo sa Diyos dahil siya ang bukang bibig ng bagong silang. Kahit magsaliksik pa tayo, anumang lahi, lipi, bansa, na kinagis na ng isang bata, isa lang po ang iyak ng bata. Uha. Hindi naman mama, hindi papa. Yan po ay aral na kung minsan, siguro ngayon lang nyo lang narinig, maganda po yan na kung titingnan natin, lahat tayo nagsimula na kilala natin ang Diyos. Lamang, nung lumaki-laki na, nagkaroon na ng malay o kamalayan, iba naman yung tinuturo ng magulang. Magtrabaho, mag-aral, nadadivert na yung atensyon ng bata. Bibihira lang ang nagtuturo na manalangin bago matulog at dalhin sa simbahan para magsimba, para makarinig ng salita ng Diyos. Dapat po, yun po ang ituro natin sa mga bata, ang makarinig ng salita ng Diyos. Dahil sa next generation, tayo naman, ka-expire na, yung sunod na henerasyon naman, yun naman ang maituro niya doon sa sunod naman na henerasyon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon po, meron din akong tatalakayin dito. Sabi po sa Mateo, para maiugnay natin yung mga nangyayari ngayon. Ilalakip ko po yung mga nangyayari. Sabi po dito sa 18, ulit pa rin natin sa bata. Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsipagsabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Isa pong katanungan sa ating dakilang Panginoon ng kanyang mga alagad kung sino yung pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ba yung kaharian ng langit? Yun ba ay nakikita? Yun ba ay nararamdaman? Ang pinagaharian po ng langit ay yung mga tao na nararamdaman niya sa kanyang sarili na ang Diyos ang naghahari sa kanya. Sapagkat meron po tayong dalawang pinagbabatayan o pinanggagalingan ng ating kamalayan. Una, yung natutunan natin dito sa ibabaw ng lupa na tinuro sa atin ng magulang at sa eskwelahan. Ang ikalawa, yung itinuturo ng Diyos. Naalala natin, nung bata pa tayo, nung maliit pa tayo, sabi ng magulang, ipinanganak ka sa ganitong pitsa. Inaalala natin yung birthday natin. Pero, dapat alalahanin din natin yung pitsa kung kailan natin nakilala si Kristo na nagpasakop tayo sa Kanya. Yung pitsa ng pagbautismo sa atin o pagpuputong. Yun po yung dapat isa pa sa birthday na alalahanin natin na nakilala natin si Kristo. Ngayon, sino ba ang pinakadakila sa langit? Sa kaharian ng langit?
At pinalapit niya sa kaniya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Nagbigay ng halimbawa ang ating dakilang Panginoon. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging katulad sa mga maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Dahil po, bagaman po tayo ay malalaki na, hindi naman tayo pwedeng umiyak ng kuha. Dahil pagtatawanan tayo. Ngayon, halimbawa nila, katulad ng bata. Ano ba ang asal ng bata? Ang bata, hindi po siya nagkikimkim ng sama ng loob. Ang bata, palatanong, makulit, mapag-obserba sa kapaligiran. Ibig sabihin, independent pa siya, nakasalalay pa ang kanyang ikinabubuhay sa tumatangkilik sa kanya o nag-aalaga sa kanya. Ngayon, ano po ang ibig sabihin niyan sa atin? Bagamat po tayo ay mataas na ang gulang sa sanlibutan, kinakailangan ng pagpapasakop. Yun po ang ibig sabihin niyan. Saan magpapasakop? Sa iglesia, may tinatawag na matatanda ng iglesia. Pag sinabi namang matatanda sa iglesia, hindi naman edad ang pinagbabasihan diyan, kundi yung experience sa pagiging isang lingkod ng Diyos. Halimbawa, 14 anyos ka nung tinawag. Ngayon, isa ka na rin doon sa matanda sa iglesia. Tapos, ang kasama mo, 72 anyos, kahit sabihin pa mas matanda siya ng 30 anyos, dahil kukunti pa lang ang nalalaman niya at mas malawak na yung pag-unawa ng since 14 years old, nakaunawa na sa Diyos. Baliktad po sila. Depende po sa experience, sa katuruan, o tungkol sa katotohanan. Yun po yung tinatawag na matanda sa iglesia. Ngayon po, dito tinuturo ng ating dakilang Panginoon, malibang kayo'y magsipanumbalik. Bagamat malayo na ang ating nararating, pwede marami na tayong success na tinanggap, kung nagtagumpay na tayo sa lahat ng bagay, kinakailangan nating bumalik. Balikan natin kung saan tayo nagsimula. Paano natin nakilala si Kristo? Paano niya tayo tinawag? Ano yung mga dahilan? Bakit nakilala natin siya? Balikan natin yun. Nagmula ba sa karamdaman? Nagmula ba sa kapatid na tinawag lamang tayo, niyaya? O alalay lang tayo ng may karamdaman? Balikan natin yun. Ito po yung halimbawa na kasi kung halimbawa, nagsanga-sanga na yung mga pangyayari, nakarating na sa mga diferensya, sama ng loob, kung ano man, iiwan natin yun, balik tayo sa pinagmula natin. Hindi natin ilalakip yung kwento na nasaktan tayo o ano mabagay na nangyari sa atin noon. Ibalik natin, magsipanumbalik. Kumbaga, i-erase natin yung mga present na pangyayari, yung previous muna ang isipin natin. Kasi po, ang halimbawa kasi ng isang bata, sa ugali, hindi po siya madamdamin. Bagamat ang mga bata, nagaway-away, nagsuntukan pa nga minsan, pero maya-maya batik na naman. Hindi po siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang sarili. Kinakailangan natin maglinis ng ating mga kalooban. Bakit po? Kasi po, yung mga sama ng loob at kimkim, yun po yung magiging balakid. Baka yun pa ang gamitin ng kalaban na pinakasusi para ilak ang ating pag-iisip na huwag nang pumunta ng dunduyan. Kaya po dito, sabi, balik loob. Maglilinis tayo ng ating kalooban, maghingi tayo ng tawad, maging malinis na muli para maging halimbawa tayo na pagharian ng Diyos. Bagamat hindi sabihin na dakila, kasi yung tinatanong dito, pinakadakila, tama na yung pagharian lang tayo ng Diyos. Dahil hindi naman tayo naghahangad na maging puspos. Tama na yung
mapalapit tayo sa Diyos, makilala natin siya, at makinig tayo ng kanyang aral. Ito po ang susi. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Mahirap po itong gawin. Ang pagpapakumbaba po kasi. Kasi, siyempre, matagal na tayo sa sanlibutan, marami na tayong alam. Meron na din nakasiksik sa utak natin ng mga experience natin, mga kung ano-anong karanasan na riyan, na dinanas natin. Na kapag na tayo nagkakaranas ng mga pagsubok, humingi tayo ng payo sa mga matatanda na sa iglesia, anong sasabihin sa atin? Sabi sa Bicol, dugay na ang inagi mo. Ibig sabihin, marami pa. Kakarampot pa lang yung mangyayari na yan. Pero, hirap na tayo. Pero pag nagumingi tayo ng advice yun sa matatagal na sa iglesia, kulang pa yan. Kaunti pa lang yung sa karanasan na dinanas ng mga matatanda sa iglesia. Kaya po, kung titignan po natin dito, kung gusto natin na ang kaharian ng langit maging dakila sa ating buhay, ang pagpapakumbaba po ang susi. Yan po ang technique. Ibig sabihin, pagsunod. Kaso meron tayong kalaban, yung pride, ego. Na minsan, dyan na naman yung si Brad o si Sis. Ito na sumunod yan. Hindi ba ga? Yun ang balakid. Yung pride, ego. Pero kung sa pagsunod, dahil inaasam-asam natin, na pagharian tayo sa ating puso. Kasi po, ang tunay na tagasunod ni Kristo, nananahan dyan si Kristo sa loob ng puso natin. Ngayon, kung pasalungat, sino ang nandun? Yung kalaban ni Kristo. Dahil tutol siya against sa plano ni Kristo. In other words, anti-Kristo. Kaya po, kung titingnan po natin dito sa salitang ito, meron din siyang babala doon sa mga matatagal na sa iglesia. Dapat ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito, doon sa mga bata, kasi po yung mga maliliit, hindi ibig sabihin yan yung mga bagong putong lang, bagong member. Kahit na halimbawa, dating member, tapos napahiwalay ng konti, tapos bumalik, kasama po yun sa maliliit. Dahil kumbaga hindi siya consistent doon sa pag-attend. Kaya, pwedeng kaunting bagay lang na marinig, sensitive. Kasama po siya doon sa maliliit. Pero may warning po siya doon sa mga tao na pinagmumulan ng ikatitisod o ikararapa ng ating kapwa. Ngayon, alam na natin kung sino yung mga maliliit. Yung mga baguhan at yung mga hindi pa stable yung sarili sa paglingkod o sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sila po yung mga maliliit. At yung mga pinagmumula naman ng ikatitisod, sabi dito, sino man magbigay ng ikatitisod sa maliit na ito na nagsisampalata sa akin ay may pakikinabangin pa siyang bitinan ng kanyang lig sa isang malaking batong gilingan at sa ilubog sa kalaliman ng dagat. Ibig sabihin, ang sino mang tao na pinanggagalingan ng ikakatisod ng sa atin na mga nakatulad sa mga maliliit na nakarinig lang ng kahit kapirasong salita tapos nagdamdam at nasaktan, hindi na pumunta ng templo. Sabi nga, sa harapan ng Diyos, walang kwenta yung taong pinanggagalingan ng ikatitisod. Ano ang gagawin dapat ng mga stable yung pananampalataya? Yung siyempre, mananahimik na lang. Palaging isa sa alang-alang, yung sarili din. Dahil minsan, nakakapagsalita naman ng hindi na nakalulugod sa kapwa, nakakasakit na ng kalooban. Ngayon, ang ginagawa po natin ngayon, misyon. Bakit tayo nagmi-misyon?
May warning pa dito. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghels sa langit ay nangagkakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Kaya hindi tingnan po natin, hinahanap ngayon ng ating dakilang Panginoon yung mga nawawala. Bakit? Anong sa akala ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang 99 at pasa sa kabundukan at hahanapin ang naligaw? At kung mangyaring masumpungan niya, ay katotohanan sinasabi ko sa inyo na mangagalak ng higit dahil dito kaysa 99 na hindi nangaligaw. Kaya po, dito sa araw na ito, pwedeng iwanan yung mga matutuwid na 99, hanapin yung isa. Pero ang tanong, tama ba isa lang ang hinahanap? Ano yung isa? Percentage ba o isang number lang? Ibig sabihin, sa bawat pagkakapatiran, meron po talaga dyan na napapahiwalay. Katulad naman ng halimbawa kasi itong 100 tupa. Talagay natin hindi tayo umabot ng 100, 99 lang tayo. Tapos, hinahanap pa natin yung nawawala, sumubra pala sa isa. At nasumpungan natin, pagdating natin dito, 5 pala, o 10 pala. Ngayon, ano ang magiging reaksyon ng nakasumpong? Gayon din naman, hindi nga kalooban ng inyong amang nasa na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Siyempre, ayaw nating mapahamak ang ating kapwa. Kaya, tayo po ay nagsasakripisyo, iniiwan natin ng pamilya, mga gawain at tungkulin sa lipunan o ano paman para masunod yung kalooban ng Diyos na maipangaral ang salita ng Diyos sa lugar na ito. Mapalad tayo dahil binigyan tayo ng magandang panahon at pagkakataon na kumbaga hindi gaya ng sa iba na mahirap ipunin ng tao. Dito, kusang pumapasok ang tao dito at gusto talagang makarinig ng salita ng Diyos. Hindi lang para makilala yung matagal ng kapatiran na hindi nakita, kundi yung umaalab yung puso sa pagtanggap. Siyempre, ang ating dakilang Panginoon pinagbabatayan natin, ang sino man ikangang lumapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Kaya siyempre, tayo naman ay mga lingkuran sa isa't isa. Huwag tayong magtaboy ng ating kapwa. Sapagkat, paano kung ang itinaboy natin, nakapaglinis na pala ng kalooban at nananahan na doon si Kristo sa kanyang puso. Tapos itinaboy natin, sabi nga, ang magtaboy sa inyo, ako yung itinaboy. Sabi ng ating dakilang Panginoon, ang ginawa ninyo sa Kanya, ginawa ninyo sa akin. Kaya wala po tayong karapatan na magtakwil ng sino mang tao sapagkat hindi natin nakakalos ang laman ng puso ng bawat isa. Kung nananahan ba dyan ang Diyos, nananahan ba dyan ang si Kristo, o Espiritu Santo. Kaya po tayo, ang gagawin lang natin, punong kahoy. Gumawa lang tayo ng gumawa ng bunga. Mabubuting gawa. Bawat isa may kanya-kanyang bunga. Hindi mo pwedeng pansinin yung bunga ng iba. Yun lang po ang pinakatungkulin ng tao. Sumunod, gumawa, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung gawa na sa sarili na ang hinahanap katanyagan, kapurihan. Para ipagmalaki sa sarili, hindi po. Kundi gumagawa tayo dito, kinakasangkatan lang tayo ng Espiritu Santo para makagawa ng mga bagay na minsan salungat naman sa gusto natin. Dahil may sarili rin tayong plano. Ito yung sinasabing, it's my will. Pero yung sinasabi naman, thy will, yun dapat ang palaging bigan, palaging mangyari. Nasa panalangin yan.
gawin ang iyong kalooban dito sa lupa kung paano sa langit. Kung sa langit, wala doong mapagtutol ng mga anghel, dapat din dito sa ibabaw ng sanlibutan, lahat naman tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, ang isa lang po ang masasabi natin sa araw na ito, mapalad tayo sapagkat nakarating ang salita ng Diyos sa lugar na ito. Napakinggan natin ang mensahe mula sa mga kasulatan na ito'y naway pagpasok nito sa ating mga tainga, idiretso natin sa ating mga puso. Naway ito'y maging dahilan upang muling mabuksan ang ating kaisipan at puso na magpatuloy tayo sa paglilingkod ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, ito na po yung panahon na muling itintal, buhayin yung itinanim nung una na aral o ipinunla sa ating puso, yung bautismo, puputong na ipinagkaloob sa atin, muli natin pag-alabin na naway magkaroon yun ng magagandang bunga sa pangalan ni Kristo Jesus. Siguro po, hanggang dito na lang muna ang pakikibahagi natin. Sa pakiramdam, 15 minutos pa lang, pero marami pa sana, pero dahil nga tao tayo, may oras tayo, siguro hanggang dito na lang. Salamat po sa Diyos at pagpalain tayo. Ang magsabing siya